Iniwan ako ng asawa ko para sa kanyang kabit, kinuha ang kondo, at lahat ng pera, at iniwan kaming mag-ina sa kalye. Nang lumapit kami sa isang restaurant para humingi ng pagkain, nakita kami ng manager, na dati kong kaklase. Nang malaman niya ang nangyari, ibinigay niya ang mga susi sa kanyang rest house. At kinagabihan, umakyat ang anak ko sa kandungan ko, at bumulong. Mama, huwag kang mag-alala, may ginawa ako para kay Papa. Malalaman mo rin ang lahat. Si Rina Cruz ay nagtatrabaho bilang translator sa isang maliit na kumpanya. Tuwing umaga, inihahatid niya ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Angelo sa daycare. At pagkatapos ay nagmamadali siyang sinusundo ito. Lahat ng gawaing bahay ay nasa kanya rin. Ang kanyang asawa, si Daniel, ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya bilang isang senior manager. Sa unang tingin, sila ay isang ordinaryong pamilya. Ngunit hinarap nila ang sunod-sunod na pagsubok na hindi lahat ay kayang lampasan. Nakaupo si Rina sa kanyang mesa sa maliit na opisina, nakatitig sa monitor ng laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Nagtatype ng isa pang isinasalin na pangungusap. Ang teknikal na teksto ay nangangailangan ng sukdulang konsentrasyon. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema para sa kliyente. Inalis niya ang isang hibla ng maitim na buhok sa kanyang tainga at naningkit ang mga mata habang binabasa muli ang talata. Mayroon siyang hindi gusto sa pagkakabuo ng pangungusap. Sa labas, umuulan ng mahina. Tipikal sa buwan ng Setyembre. Ang mga patak ay dumadaloy sa salamin. Nagiiwan ng mga bakas. Ang opisina ay may karaniwang kapaligiran sa trabaho, mahina ang boses ng mga kasamahan, tunog ng mga keyboard, at paminsan-minsang pagring ng telepono sa kabilang departamento. Gusto ni Rina ang trabahong ito, kahit na palagi siyang nahahati sa pagitan ng opisina at bahay. Naging tensyonado ang umaga. Halos kinaladkad niya si Angelo papunta sa daycare. Ang bata ay nagiiyak. Ayaw magbihis. At gustong manatili sa bahay. Naalala ni Rina ang namumulang pisngi at makislap na mga mata ng bata nang paupuin niya ito sa locker room. Ipinagpalagay niya na ito ay karaniwang ayaw lang mahiwalay sa ina. Ang mga 5 taong gulang ay madalas na ganito. Bumuntong hininga siya at muling tumutok sa screen. Malapit na ang deadline. Kailangan niyang isumite ang salin sa katapusan ng linggo. At malaki pa ang natitirang trabaho. Nag-type si Rina ng isa pang pangungusap nang biglang mag-vibrate at mag-ring ang kanyang telepono. Pinutol ng melodiya ang katahimikan ng opisina. Lumitaw sa screen ang pangalang Genga, Violeta Reyes. Kumabog ang puso ni Rina. Hindi kailanman tumatawag ang guro nang walang seryosong dahilan. Kinuha niya ang telepono, hindi pa man lubusang natatakot. Hello, Ganeng! Reyes! Nakikinig po ako. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit sa loob niya ay nagsisimula nang tumaas ang alon ng pagkabalisa. Rina, magandang araw. May pag-aalala sa boses ng guro. Paumanhin po sa pag-istorbo sa iyong trabaho. Ngunit may sitwasyon tayo kay Angelo. Ano po ang nangyari? Umayos ng upo si Rina. Hawak ng mahigpit ang telepono. May lagnat siya. Umabot na sa 39 degrees Celsius. 2 beses naming sinukat. Ang bata ay matamlay at nagrereklamo ng sakit ng ulo. Ayon sa patakaran ng daycare, hindi namin maaaring iwanan ang mga batang may mataas na lagnat. Diyos ko, napapikit si Rina. Jing! Reyes, papunta na po ako. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Pinakamatagal na kalahating oras. Sige, maghihintay kami. Si Angelo ay nasa klinik. Kasama niya ang nurse. Huwag kang masyadong mag-alala. Basta't dumating ka kaagad. Salamat po. Papunta na ako. Ibinagsak ni Rina ang telepono sa mesa at napahawak sa kanyang ulo. Ang mga isip ay nagmamadali. 39 degrees. Seryoso ito. Sa umaga, mukha na talaga siyang hindi maganda. Dapat pinakinggan niya ang kanyang kutob. Mabilis niyang na-save ang dokumento. Isinara ang laptop at nagsimulang mag-ayos ng gamit sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan kong magpaalam kay Ginoong Arthur Ocampo.
Lumabas si Rina sa kanyang opisina at halos tumakbo papunta sa opisina ng direktor. Kumatok siya sa pinto at hindi na naghintay ng sagot. Bahagyang binuksan ito. Mr. Ocampo, maaari po ba? Ang direktor ay nakaupo sa kanyang malaking mesa. Nag-aaral ng ilang mga papel. Isang lalaki sa kanyang mga 40. May magandang mukha at matalas na tingin. Itinaas ang kanyang ulo at nang makita ang kanyang maputlang mukha, agad na kumunot ang noo. Rina, pasok, may nangyari ba? Pumasok siya sa opisina, hawak ang strap ng kanyang bag. Mr. Ocampo, may lagnat po si Angelo. Katatawag lang ng guro mula sa daycare. 39 degrees ang temperatura niya. Kailangan ko po siyang sunduin agad. Pwede po ba akong umalis? Ang mga salita ay lumabas ng mabilis at magulo. Pangako po, tatapusin ko ang lahat ng trabaho sa bahay. Tatapusin ko ang salin, kahit na kailangan kong magpuyat. Kailangan ko lang pong puntahan ang anak ko ngayon. Agad na isinantabi ni Mr. Ocampo ang mga papel at tumayo. Rina, syempre, pwede ka nang umalis. Kalmado ang kanyang pananalita, ngunit may tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Huwag mo munang isipin ang trabaho ngayon. Mas mahalaga ang iyong anak. Sana ay gumaling agad si Angelo. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Huwag kang mag-atubili. Tumango si Rina. Nararamdaman ang panunubig ng kanyang mga mata. Maraming salamat po. Susubukan kong hindi magtagal. Rina, pinigilan siya ng direktor ng patalikod na siya. Kung kailangan mo ng tulong o payo, nandito lang ako. Nagpasalamat siyang ngumiti at lumabas ng opisina. Si Mr. Ocampo ay isang pambihirang tao sa mundo ng negosyo. Isang taong nakikita ang kanyang mga empleyado hindi lamang bilang mga manggagawa, kundi bilang mga taong may sariling mga problema at alalahanin. Regular siyang nagtatanong tungkol sa kalagayan ng mga empleyado at nag-oorganisa ng mga outing kung saan maaaring mag-relax ang lahat kasama ang kanilang mga pamilya. Sa huling corporate event sa isang resort, nakita ni Rina kung paano siya nakipaglaro sa mga bata. Isinasakay sila sa duyan at nagkukuwento ng mga nakakatawang istorya. Ang ganitong pag-uugali ay napakahalaga. Habang bumababa sa hagdanan, tumatawag si Rina ng taxi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri. Sumagot ang dispatcher pagkatapos ng ikatlong ring. Taxi service. Nakikinig po. Kailangan ko po ng sasakyan. Agad. Ibinigay niya ang address. 1 minuto lang po. Darating ang sasakyan sa loob ng 5 minuto. Salamat. Lumabas si Rina. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Ang malamig na patak ay agad na dumaloy sa kanyang mukha. Hindi siya nagdala ng payong. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa sandaling iyon, hawak ang kanyang bag sa dibdib. Nakatayo siya sa pasukan at tinitingnan ang daloy ng mga sasakyan. Bawat segundo ay parang napakatagal. Sa wakas, isang pamilyar na silver na kotse ang lumitaw. Kumaway si Rina at huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bigla niyang binuksan ang pinto at umupo sa likod. Ang driver, isang matandang lalaki na may puting bigote, ay sumulyap sa kanya sa rear view mirror. May nangyari po ba? May sakit ang anak ko. Maikling sagot ni Rina. Nakatingin sa bintana. Naiintindihan ko. Bibilisan natin. Umandar ang sasakyan. Kinuha ni Rina ang kanyang telepono. Nais sanang tawagan si Daniel, ngunit nagbago ang isip. Nasa meeting ang asawa niya ngayon. Hindi sasagot. At ano naman ang maitutulong niya? Ang tanawin sa labas ng bintana ay malabo dahil sa kulay abong ulan. Tiningnan ni Rina ang mga bahay, sasakyan, at mga taong may payong na dumadaan. Ngunit wala siyang nakikita. Sa kanyang isipan ay umiikot ang mga nakababahalang kaisipan. 39 degrees mataas iyon. Paano kung seryoso ito? Karaniwang sipon o trangkaso lang ba? O baka mas malala? Nandito na tayo. Anunsyo ng driver. Humihinto sa harap ng pamilyar na gate ng daycare. Nagbayad si Rina nang hindi man lang tinitingnan ang metro at lumabas ng sasakyan. Tumawid siya sa isang putik. Itinulak ang gate. At halos tumakbo
papunta sa pangunahing pasukan. Sa lobby, sinalubong siya ng isang guro. Opo, nasaan po siya? Sumunod po kayo sa akin. Nasa klinik po siya. Naglakad sila sa pamilyar na pasilyo. Lampas sa mga makukulay na guhit ng mga bata sa dingding. Lampas sa locker room. Halos hindi mapigilan ni Rina ang sarili na tumakbo. Sa klinik, nakahiga si Angelo sa isang kama. Nakabalot sa isang kumot. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa lagnat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa tabi niya ay nakaupo ang nurse, isang matandang babae na nakaputing uniforme. Mama. Mahinang ngumiti ang bata nang makita siya. Anak! Sumugod si Rina sa kanya. Umupo sa tabi niya at idinikit ang kanyang palad sa pisngi nito. Nag-iinit ang balat ng bata. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Reklamo ni Angelo. At giniginaw ako. Sandali lang. Uuwi na tayo. Pagagalingin kita. Tumayo ang nurse at lumapit. Biglang tumaas ang lagnat niya. Bandang tanghali. Binigyan namin siya ng pampababa ng lagnat. Pero hindi pa tumatalab. Mas mabuting dalhin ninyo siya sa doktor. Gagawin ko po. Tango ni Rina. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Tinulungan niya si Angelo na magbihis. Ang bata ay matamlay. Nahihirapang kumilos. Isinara ni Rina ang kanyang jacket. Isinuot ang kanyang sombrero. At binuhat siya. Kahit na medyo mabigat na siya. Para dito, sinamahan sila ni Gang. Violeta hanggang sa labasan. Pagaling ka, Angelo. Sabi ng guro, hinahaplos ang likod ng bata. Salamat po, bulong niya. Sa labas, muling tumawag si Rina ng taxi. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating ang sasakyan. Sa buong biyahe pa uwi, nakahiga si Angelo. Nakasandal sa kanyang ina, at mahinang umuungol. Hinahaplos ni Rina ang kanyang ulo. Hinahalikan ang tuktok nito, at bumubulong ng mga pampakalmang salita. Ngunit siya mismo ay nasa bingit ng pagpapanik. Sa bahay, inihiga niya ang kanyang anak sa sofa, tinakpan ng kumot, at tumakbo sa kusina para kumuha ng thermometer. 39.2. Lumunok si Rina. Anak, gagawa ako ng masarap na tsaa para sa iyo. At gagaling ka kaagad. Hinaplos niya ang kanyang mainit na pisngi, sinusubukang ngumiti. May honey? Mahinang tanong ni Angelo. Oo naman, may honey. Ang paborito mo. Nagtimpla siya ng tsaa. Nagdagdag ng honey. Dinala ang tasa. At tinulungan ng anak. Na umupo. Uminom si Angelo ng paunti-unti. Napapangiwi. Mainit. Reklamo niya. Hipan mo ng kaunti. Ganyan. Magaling. Kumuha si Rina ng gamot na pampababa ng lagnat mula sa medicine cabinet. At ibinigay ang tableta kasama ng tubig. Masunuring nilunok ni Angelo ang gamot. At muling humiga. Ipinikit ang kanyang mga mata. Umupo si Rina sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. At tinitingnan ang kanyang temperatura bawat 20 minuto. Ngunit ang mga numero sa thermometer ay ayaw bumaba. Lumipas ang isang oras. Pagkatapos ay isa pa. Si Angelo ay paminsan-minsang nahuhulog sa isang magulong tulog. Pagkatapos ay nagigising at umiiyak. Nagrereklamo ng sakit. Nagpalit si Rina ng malamig na bimpo sa kanyang noo. Pinaiinom siya, ngunit lalo lang lumala. Umabot sa 39.5 ang lagnat. Mama, ang sama ng pakiramdam ko. Bulong ng bata. At nasuka siya. Ito na ang tuluyang sumira sa kanyang pagpipigil. Kinuha ni Rina ang kanyang telepono at nanginginig na mga daliri na tinawagan ang emergency hotline. Emergency! Ano po ang maitutulong ko? May anak po ako. 5 taong gulang. 39.5 ang lagnat niya. Hindi bumababa. Nagsusuka po siya. Pakiusap, pumunta po kayo agad. Address po? Idinikta ni Rina ang address. Papunta na po ang team. Maghintay lang po kayo. Ibinaba ni Rina ang telepono at bumalik sa kanyang anak. Si Angelo ay nakahiga, maputla at nakapikit. Kinuha niya ang kamay nito. Hinigpitan ang hawak. Tahan na anak. Darating na ang doktor.
Tutulungan ka niya. Ang paghihintay ay hindi matiis. Bawat minuto ay parang isang kawalang hanggan. Naglalakad si Rina mula sa bintana papunta sa sofa at pabalik. Sumisilip sa labas at nakikinig sa mga tunog sa kalye. Sa wakas, narinig niya ang sirena. Binuksan niya ang pinto bago pa man may kumatok. Sa pintuan ay nakatayo ang dalawang mediko. Isang lalaki at isang babae na nakauniporme. Magandang gabi po. Nasaan ang bata? Tuloy po kayo. Nandito po siya. Sa sofa. Mabilis na sinuri ng mga doktor si Angelo. Kinuha ang kanyang temperatura, presyon ng dugo, at pinakinggan ang kanyang baga. Umiling ang lalaking paramedic. Kritikal ang lagnat at hindi bumababa. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Mag-ayos na po kayo. Ano po ang sakit niya? Nanginginig ang boses ni Rina. Mahirap pong sabihin sa ngayon. Kailangan ng mga test at pagsusuri. Ngunit sa ganitong mga sintomas, mas mabuting huwag ng sumugal. Tara na po. Sa pagpapanik, nag-impake si Rina ng isang bag na may mga gamit, pamalit na damit para sa kanyang anak, ang kanyang paboritong teddy bear, mga dokumento, telepono, at charger. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya't 2 beses niyang nabitawan ang kanyang ID. Binalot si Angelo sa isang kumot at dinala sa isang stretcher. Hindi man lang pumalag ang bata. Tahimik lang na umiiyak. Magiging maayos din ang lahat. Anak! Bulong ni Rina. Naglalakad sa tabi niya. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa loob niya, ang lahat ay tila isang buhol ng takot. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit naramdaman niya na biglang lumiko ang kanilang buhay sa maling direksyon. Mabilis na tumakbo ang ambulansya sa gabi. Ang sirena ay umalingaw-ngaw. Nagbubukas ng daan sa daloy ng mga sasakyan. Nakaupo si Rina sa tabi ng stretcher, kung saan nakahiga si Angelo. Mahigpit na hawak ang kanyang maliit at mainit na kamay. Ang bata ay paminsan-minsang nagbubukas ng mga mata. Pagkatapos ay muling nahuhulog sa isang hindi mapakaling pagtulog. Paminsan-minsan ay tinitingnan ng babaeng paramedic ang kanyang pulso. May isinusulat sa isang tablet. Ngunit nananatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Malapit na po ba tayo? Tanong ni Rina, kahit na alam niyang isang walang katuturang tanong iyon. Mga 5 minuto pa. Maikling sagot ng mediko. Huwag po kayong mag-alala. Sa ospital, matutulungan siya. Ngunit paano hindi mag-alala kung ang iyong kaisa-isang anak ay nilalagnat ng mataas at ang mga doktor ay tahimik? Walang sinasabing tiyak. Kinagat ni Rina ang kanyang labi. Nararamdaman ang pag-akyat ng luha sa kanyang lalamunan. Hindi dapat umiyak. Hindi dapat ipakita kay Angelo kung gaano siya natatakot. Kailangan niyang maging malakas. Sinalubong sila ng ospital ng maliwanag na ilaw sa emergency room at amoy ng chlorine. Agad na dinala si Angelo sa isang gurney, habang pinapapirma si Rina ng mga dokumento. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't halos hindi niya maisulat ang mga letra. Apelyido, pangalan, gitnang pangalan ng bata, petsa ng kapanganakan, address, PhilHealth number. Ang mga linya ay lumalabo sa kanyang paningin. Ina ng bata. Tanong ng nurse sa counter. Isang matandang babae na may pagod na mukha. Opo, pirmahan niyo po dito. At dito. Ihahatid po kayo sa admitting section. Dinala si Rina sa isang mahabang pasilyo na may mga nagbabalat na pintura sa dingding. May umiiyak na bata sa isang lugar. May mga sumasarang pinto at mabilis na mga yapak. Ang abala sa ospital ay nakakatakot at nakakakalma ng sabay. Nandito ang mga propesyonal. Tutulungan nila siya. Sa isang maliit na opisina, nakaupo sa likod ng mesa ang isang doktor. Isang lalaki na nasa edad 50, may salamin, at may mga uban sa buhok. Nagbabasa siya ng mga papel nang papasukin si Rina. Magandang gabi. Maupo po kayo, sabi niya. Itinuturo ang isang upuan. Rina Cruz? Opo, ako po si Dr. Ignacio Santos, ang pinuno ng Pediatric Department. Pakisabi po ng detalyado kung ano ang nangyari sa inyong anak.
Lumunok si Rina at nagsimulang ikwento kung paano nagtantrum si Angelo sa umaga, kung paano siya nakatanggap ng tawag mula sa daycare, at kung paano hindi bumaba ang lagnat sa bahay. Ang doktor ay nakinig ng mabuti. Paminsan-minsan ay tumatango at nagtatala. Mayroon po ba siyang mga dating chronic na sakit? Mga allergy? Wala po. Malusog po siyang bata. Karaniwang sipon lang. Tulad ng ibang mga bata. Pero walang seryoso. Naiintindihan ko. Kukuha tayo ng mga test. Magsasagawa ng pagsusuri. Ang inyong anak ay sinusuri na ng aming resident pediatrician. Tumango si Rina. Hawak ang strap ng kanyang bag. Gusto niyang magtanong ng 1,000,000 bagay. Ngunit hindi siya makapagsalita. Tumayo si Dr. Santos. Halika. Ipapakita ko sa iyo kung saan ang inyong silid. Habang nagsasagawa kami ng paunang pagsusuri, maaari kang manatili sa tabi ng iyong anak. Umakyat sila sa ikatlong palapag. Ang silid ay maliit, para sa 2 kama. Ngunit ang pangalawa ay bakante pa. Nakahiga si Angelo sa kama. Nakabalot sa kumot ng ospital. Sa tabi niya ay isang batang babaeng doktor na nakaputing gown at may isinusulat sa isang chart. Mama, mahinang tawag ng bata nang makita si Rina. Nandito ako, anak. Lumapit siya sa kanya. Umupo sa gilid ng kama. Kamusta ka na? Gusto ko nang umuwi. Nanginginig ang kanyang mga labi. Malapit na. Magtiis ka lang ng kaunti. Gagamutin ka ng mga doktor. Humarap sa kanila ang batang doktor. Ngumiti ng may pagod. Ako po si Dr. Sofia Villanueva, ang resident pediatrician on duty. Kukuha po kami ng dugo ni Angelo para sa analysis. Gagawa ng ultrasound ng kanyang mga internal na organo at x-ray ng dibdib. Kailangan po ito para malaman natin ang dahilan ng mataas na lagnat. Masakit po ba? Takot na tanong ni Angelo. Kaunti lang. Mahinang sagot ni Dr. Villanueva. Matapang ka namang bata, di ba? Hindi sigurado na tumango si Angelo. Hinaplos ni Rina ang kanyang ulo. Sinusubukang ipasa ang katahimikan na hindi niya nararamdaman. Ang sumunod na 2 oras ay lumipas sa sunod-sunod na mga pamamaraan. Dinala si Angelo sa isang gurney, mula sa isang laboratorio patungo sa isa pa. Hindi umalis si Rina sa tabi niya. Nang kunan siya ng dugo, umiyak ang bata, at niyakap niya ito. Nang mahigpit, bumubulong sa kanyang ulo ng mga pampakalmang salita. Tapos na, anak. Tapos na, ang galing-galing mo, ang tapang-tapang mo. Sa wakas, ibinalik sila sa silid. Nilagyan si Angelo ng IV drip at binigyan ng gamot na pampababa ng lagnat. Unti-unti, nagsimulang bumaba ang temperatura. Nakatulog ang bata, nakaupo si Rina sa kama ng ospital sa tabi niya. Hindi maalis ang tingin sa kanyang maputlang mukha. Tahimik sa silid, maliban sa mga mahihinang boses at mga yapak sa pasilyo. Kinuha niya ang kanyang telepono na may nanginginig na mga kamay. Kailangan niyang tawagan si Daniel. Hindi man lang niya alam na nasa ospital sila. Tinawagan ni Rina ang kanyang asawa. Kumakabog ang kanyang puso. Ang mga ring ay parang napakatagal. Hello. Sa wakas ay sagot ni Daniel. Ang boses niya ay tila abala. Malinaw na may ginagawa siya. Daniel. Kasama ko si Angelo sa ospital. Sinubukan niyang magsalita ng tuwid, ngunit nanginginig ang kanyang boses. May hinala sila na. Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Napapikit si Rina. Sinusubukang pigilan ang nagbabadyang luha. Anong nangyari sa kanya? Ngayon, may pag-aalala na sa boses ni Daniel. Rina, naririnig mo ba ako? Anong nangyari? Sabi ng doktor. May hinala silang may Still's disease siya. Hirap niyang sinabi. Bawat salita ay may kahirapan. Ano naman yon? May narinig na ingay sa linya, na parang lumipat si Daniel sa isang mas tahimik na lugar. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa sakit na yan. Ako rin. Aminado si Rina. Wala pa silang sinasabing tiyak. Naghihintay pa tayo ng resulta ng mga test. Daniel, pumunta ka dito kapag kaya mo na. Hindi ko kayang mag-isa. Sige. Tatapusin ko lang ito at pupunta ako. Saang ospital kayo?
City Public Hospital, 3rd building, 3rd floor, room 307. Sige, magpakatatag ka, malapit na ako. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Rina ang telepono sa kanyang kandungan at tumitig sa kawalan. Still's disease. Sinubukan niyang alalahanin kung narinig na niya ang pangalang iyon. Ngunit walang laman ang kanyang isipan. Ano ito? Gaano ito kapanganib? Nagagamot ba ito? Habang natutulog si Angelo sa ilalim ng epekto ng gamot, nakaupo si Rina sa gilid ng kanyang kama at umiiyak. Tahimik na tinatakpan ang kanyang bibig para hindi magising ang anak. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa kumot ng ospital. Sobra siyang nag-aalala para sa kanyang anak. Ang buong mundo ay biglang lumiit sa maliit na silid na ito. Sa natutulog na batang may IV drip sa kamay, sa takot na sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang umingit ang pinto. Itinaas ni Rina ang kanyang ulo at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Pumasok sa silid si Dr. Santos na may dalang folder. Seryoso ang kanyang mukha. Lumabas na po ang resulta ng mga test. Sa kasamaang palad, nakumpirma ang aming hinala. Ang inyong anak ay may systemic juvenile idiopathic arthritis, mas kilala bilang Still's disease. Naramdaman ni Rina na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na nakaupo siya. Ito. Seryoso po ba ito? Ito po ay isang autoimmune na sakit. Mahinahon, ngunit may pakikiramay na paliwanag ni Dr. Santos. Ang katawan ng bata ay nagsisimulang atakihin ang sarili nitong malusog na mga tissue, lalo na ang mga kasukasuan. Kaya't may mataas na lagnat, pamamaga at sakit. Ang sakit na ito ay nangangailangan ng pangmatagalang paggamot. At, nagagamot po ba ito? Ang boses ni Rina ay parang hindi kanya. Opo, sa tamang therapy, maaari nating makamit ang remission. Gagamit tayo ng mga anti-inflammatory na gamot at immunosuppressants. Maaaring kailanganin din ng mga biologic na gamot. Ito ay isang mahabang proseso, Rina. Kailangan ninyong regular na magpatingin sa isang rheumatologist, magpasuri, at ayusin ang paggamot. Siya, makakapamuhay po ba siya ng normal? Nanginginig ang mga kamay ni Rina. Pinagsiklop niya ang mga ito. Kung susundin po ang lahat ng rekomendasyon, opo. Maraming mga batang may ganitong diagnosis ang namumuhay ng normal, ngunit kailangan ng disiplina at patuloy na pagsubaybay. At napakahalaga na iwasan ang mga impeksyon, stress, at sobrang lamig. Ang immune system ni Angelo ay mahina ngayon. Kumuha si Dr. Santos ng isang panulat mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magsulat sa isang papel. Irareseta ko sa inyo ang plano ng paggamot. Bibigyan ko rin kayo ng referral sa aming pediatric rheumatologist. Ngunit ang pinakamahalaga, tiningnan niya siya ng diretso sa mata. Sa ngayon, kailangan niyang tumigil muna sa daycare. Kailangan ni Angelo ng isang maingat na pamumuhay, kaunting pakikisalamuha sa ibang mga bata. Sa daycare, masyadong mataas ang panganib na makakuha ng impeksyon at para sa kanya, critical iyon ngayon. Naiintindihan ko, bulong ni Rina. Nararamdaman ang paninikip sa loob niya. Ang hindi pagpasok sa daycare ay nangangahulugang may isang taong kailangang palaging kasama niya sa bahay. Ibig sabihin, nakataya ang kanyang trabaho. Naiintindihan ko po na hindi ito madali. Mas malumanay na pagpapatuloy ng doktor. Ngunit ang kalusugan ng inyong anak, ang pangunahing prioridad ngayon. Ang mga unang buwan ang magiging pinakamahirap habang inaayos natin ang tamang dosis ng mga gamot. Gaano pa po kami katagal dito? 3 hanggang 4 na araw. Kailangan nating patatagin ang kanyang kondisyon. Siguraduhin na walang mga komplikasyon. Pagkatapos, papayagan na namin kayong umuwi na may mga rekomendasyon. Mayroon po ba kayong pagkakataon na makasama siya palagi? Opo. Siyempre, tumango si Rina. Kahit na wala siyang ideya kung paano niya aayusin ang lahat. Mabuti. Kung may mga tanong kayo, nandito lang ako palagi. Ipapakita sa inyo ng mga nurse kung paano ibigay ng tama ang mga gamot at ipapaliwanag ang mga detalye ng pag-aalaga. Tumayo si Dr. Santos
Inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Magpakatatag po kayo. Kakayanin ninyo ito. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Nang umalis ang doktor, naiwan na namang mag-isa si Rina. Tinitingnan niya ang natutulog na si Angelo at nararamdaman ang paglaki ng panik sa loob niya. Pangmatagalang paggamot. Walang daycare. Paano siya magtatrabaho? Si Daniel ay buong araw nasa opisina. Hindi siya maaasahan. Ang kanilang mga magulang ay matagal nang pumanaw. Kaya, lahat ng pasanin ay mapupunta sa kanya. Kinuha ni Rina ang kanyang telepono, binuksan ang browser, at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa sakit. Mga artikulo, forum, mga website ng medikal. Habang mas marami siyang binabasa, mas lumalakas ang kanyang takot. Isang chronic na sakit. Pinsala sa mga kasukasuan. Posibleng kapansanan kung hindi magagamot ng tama. Napapikit siya. Itinabi ang telepono. Hindi pwede. Hindi niya dapat pinangungunahan ang sarili. Bandang 7 ng gabi, pumasok si Daniel sa silid. Nakasuot siya ng office attire. Malinaw na galing sa trabaho. Magulo ang kanyang buhok, maluwag ang kurbata, at may pagod at pag-aalala sa kanyang mukha. Kamusta na siya? Ang unang tanong ng asawa niya. Papalapit sa kama. Tulog. Bumaba na ang lagnat. Pero mahina pa rin ang pangkalahatang kondisyon niya. Mahinang sagot ni Rina. Umupo si Daniel sa isang upuan. Kinusot ang kanyang mukha. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Malusog naman siya. Ito ay isang autoimmune na sakit. Maaari itong lumitaw ng biglaan, walang malinaw na dahilan. Inulit ni Rina ang mga salita ng doktor. Sinusubukang magsalita ng mahinahon. At ano ngayon? Ngayon, pangmatagalang paggamot, regular na mga check-up, at walang daycare. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Daniel? Kailangan kong manatili sa bahay kasama niya. Hindi ako makakapagtrabaho. Kumunot ang noo niya. Paano naman ang pera? Kailangan natin ng pera para sa paggamot. Hindi ko alam. Aminado ni Rina. Nararamdaman na naman ang pag-akyat ng luha. Siguro, hihilingin kong magtrabaho ng remote. Maunawain si Mr. Ocampo. Baka pumayag siya. Subukan mo. Maikling sabi ni Daniel at tumalikod sa bintana. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Naghintay si Rina na yakapin siya ng kanyang asawa. Suportahan siya. At sabihin na malalampasan nila ito ng magkasama. Ngunit si Daniel ay tahimik. Nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Naintindihan niya na hindi siya dapat umasa ng suporta. Dinala ko ang hiniling mo. Sa wakas ay sabi niya. Inilalabas ang laptop ni Rina mula sa isang bag. Salamat. Kinuha niya ito. Mayroon akong hindi natapos na proyekto doon. Kailangang tapusin sa ospital. Seryoso. Hindi makapaniwalang tingin ni Daniel sa kanya. Hindi naghihintay ang deadline. Nangako ako kay Mr. Ocampo na isusumite ko ito sa tamang oras. Nagkibit-balikat ang kanyang asawa. Bahala ka. Kailangan ko nang umalis. Maaga pa ako bukas. Tawagan mo ako kung may magbabago. Siyempre. Yumuko siya. Hinalikan si Angelo sa noo. Tumango kay Rina. At lumabas ng silid. Sinundan niya ito ng tingin. At nakaramdam ng pait. Ganoon lang. 5 minuto. At umalis na siya. Hindi man lang nagtanong kung kamusta siya. Kung kailangan niya ng tulong. Humiga si Rina sa kama sa tabi ng kanyang anak. Inilagay ang laptop. Hindi rin naman siya makakatulog. Masakit ang kanyang ulo sa sobrang pag-aalala. Mas mabuting magtrabaho na lang. Binuksan niya ang hindi natapos na salin at nagsimulang magtrabaho. Dahan-dahan ang paglipas ng oras. Matagal nang madilim sa labas. Tumahimik na ang mga boses sa ospital. Paminsan-minsan lang na may dumadaang nurse sa pasilyo. Hindi mapakali ang tulog ni Angelo. Paminsan-minsan ay humihikbi at gumagalaw. Paminsan-minsan ay inaayos ni Rina ang kumot. Tinitingnan kung tumaas na naman ang lagnat habang siya ay patuloy na nagtatrabaho. Pumipikit na ang kanyang mga mata. Nagkakamali na ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ngunit patuloy siyang nagtatype.
Kailangang tapusin. Kailangang ipakita na kontrolado niya ang lahat. Na maaasahan siya. Nang mag-alas 3 ng umaga, sa wakas ay natapos ni Rina ang huling talata. Sinuri ang teksto at ipinadala ang file sa email ni Mr. Ocampo. Pinindot niya ang send at sumandal sa unan. Tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Masakit ang buong katawan niya sa pagod. Sumasakit ang ulo. Pagkatapos ng 1 minuto, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mr. Ocampo. Salamat sa trabaho. Kamusta si Angelo? Napatingin si Rina sa screen. Alas 3 ng umaga. At hindi pa siya tulog. Sumasagot sa mga email. Nag-type siya ng sagot. Sinusubukang maging maikli, ngunit ipaliwanag ang sitwasyon. Isinulat niya ang tungkol sa diagnosis. Na kailangan niyang manatili sa bahay kasama ang kanyang anak sa loob ng ilang panahon. At maingat na nagtanong kung may posibilidad na magtrabaho ng remote. Halos agad-agad na dumating ang sagot. Rina, syempre, magtrabaho ka mula sa bahay hanggat kailangan mo. Mas mahalaga ang kalusugan ng iyong anak kaysa sa anumang proyekto. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang at wag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Magpagaling kayo. Binasa niya ang mensahe ng 3 beses. Muling dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa ginhawa. Kahit isang problema ay nalutas. Kahit isang tao ay sumuporta. Nag-type si Rina ng pasasalamat. Isinara ang laptop at humiga sa tabi ni Angelo. Hindi na nagbihis. Bago mahulog sa isang hindi mapakaling tulog, tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mukha sa mahinang ilaw ng night lamp ay mukhang napakabata, walang kalaban-laban. Hinaplos ni Rina ang kanyang ulo. Kakayanin natin ito, anak. Bulong niya. Tiyak na kakayanin natin. Ngunit sa loob niya ay may takot na hindi na kailanman magiging pareho ang buhay. Ang 1 linggo sa ospital ay parang napakatagal. Ang mga araw ay nagiging isang walang katapusang paghihintay. Paghihintay sa resulta ng mga pagsusuri. Paghihintay sa pag-ikot ng mga doktor. Paghihintay sa pagbuti ng kalagayan ni Angelo. Halos hindi natutulog si Rina. Umiidlip lang ng pira-piraso, nagigising sa bawat tunog. Sa gabi, nananaginip siya ng mga bangungot, kung saan lumulutang palayo ang kanyang anak, at hindi niya ito maabutan. Si Angelo ay palaging nag-iiyak dahil sa sakit. Minsan, sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, minsan ang kanyang ulo, o nasusuka, dahil sa mga gamot. Hindi maintindihan ng bata kung bakit hindi sila makauwi, kung bakit kailangan niyang manatili sa puting silid na ito, na may hindi kanais-nais na amoy. Kung bakit palagi siyang tinutusok ng mga doktor ng karayom. Mama, gusto ko nang umuwi. Paulit-ulit niyang sinasabi. Tinatanggihan ang pagkain sa ospital. Nandoon ang mga laruan ko. Ang malaki kong teddy bear. Bakit hindi tayo pwedeng umuwi, anak? Konting tiis pa. Hinaplos ni Rina ang kanyang ulo. Sinusubukang pigilan ang sariling pagkainis. Kailangan ng doktor na masigurong gumaling ka na. Makikita mo, malapit ka nang ma-discharge at uuwi na tayo. Kailan malapit na? Bukas. Baka sa susunod na araw. O sa loob ng ilang araw. Malapit na. Ayoko dito. Tumalikod si Angelo sa dingding at umiyak. Naramdaman ni Rina ang paninikip sa loob niya. Wala na siyang lakas. Ang sakit ng kanyang anak ay nagpapagod sa kanya sa pisikal at emosyonal. Ang patuloy na tensyon, takot, at kawalan ng kakayahang mag-relax kahit 1 minuto. Lahat ng ito ay parang isang mabigat na pasanin. At bukod pa dito, ang trabaho na hindi niya maaaring iwanan. Gabi-gabi, kapag sa wakas ay nakakatulog na si Angelo sa ilalim ng epekto ng gamot, inilalabas ni Rina ang kanyang laptop at nagtatrabaho hanggang hating gabi. Namumula ang kanyang mga mata sa pagod at sa liwanag ng screen. Naninigas ang kanyang likod dahil sa hindi komportableng posisyon, ngunit patuloy siyang nagsasalin. Nagpapadala si Mr. Ocampo ng mga bagong gawain. Nagpapadala siya ng mga natapos na teksto. Ang siklo ay paulit-ulit araw-araw. Sa ika-5 araw,
Pumasok si Dr. Santos sa silid na may magandang balita. Rina, ang kondisyon ni Angelo ay stable na. Nakahanap na kami ng tamang plano ng paggamot. Hindi na tumataas ang lagnat niya. Bukas, maaari na kayong umuwi. Talaga po? Tumayo siya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Opo, ngunit kailangan ninyong sundin nang mahigpit ang lahat ng rekomendasyon. Ang gamot ay dapat inumin sa tamang oras. Walang palya. 1 beses sa 1 linggo, pumunta kayo para sa check-up sa rheumatologist. At tandaan ang tamang pamumuhay. Walang sobrang lamig, stress, o pakikisalamuha sa mga batang may sakit. Naiintindihan ko po lahat. Salamat po, Doktor. Maraming salamat. Kinabukasan, sa wakas, ay pinalabas na sila. Nag-iimpake si Rina ng kanilang mga gamit na may malaking ginhawa na parang nakalaya mula sa bilangguan. Si Angelo ay sumigla rin nang makitang aalis na sila. Sa taxi pa uwi, walang tigil siyang nagsasalita. Nagkukuwento kung gaano niya na-miss ang kanyang mga laruan, ang kanyang kama, at ang mga cartoon sa malaking TV. Sa bahay, tumakbo agad ang bata sa kanyang silid. Halos hindi pa naalis ni Rina ang kanyang sapatos. Sumandal siya sa dingding sa pasilyo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang katahimikan at kapayapaan ng kanilang tahanan. Ngunit hindi siya nakapag-relax. Pagkatapos ng 1 minuto, tumunog ang alarm sa kanyang telepono. Oras na para bigyan si Angelo ng 1 pang dosis ng gamot. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang walang katapusang karera. Umiinom si Angelo ng gamot sa eksaktong oras. Umaga, tanghali, gabi, bago matulog, bawat tableta ay kailangang inumin kasama ng tiyak na dami ng tubig. Ang ilan ay kailangang inumin pagkatapos kumain. Ang iba ay sa walang laman na tiyan. Gumawa si Rina ng detalyadong schedule. Idinikit ito sa ref at nagtakda ng mga paalala sa kanyang telepono. Ang kaunting pagkaantala ay maaaring magdulot ng paglala ng kanyang kondisyon. Ang pagtatrabaho ng remote ay hindi pala ganoon kadali tulad ng kanyang inaasahan. Kailangan ni Angelo ng patuloy na atensyon. Minsan, naiinip siya. Minsan, gusto niyang magpinta kasama ang kanyang ina. O humihiling na basahan siya ng libro. Nahahati si Rina sa pagitan ng laptop at ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay isa siyang masamang ina at masamang empleyado ng sabay. Mama, maglaro tayo ng mga kotse. Hinihila siya ni Angelo sa braso. Anak, sandali lang. Kailangan ko lang tapusin itong talata. Lagi mong sinasabi. Sandali lang. Nagtatampong sabi ng bata. Anak, pakiusap. 10 minuto lang. At sa iyo na ako lahat. Ngunit ang 10 minuto ay nagiging 20. Pagkatapos ay kalahating oras. Nagsisimulang magtantrum si Angelo. At ang siklo ay nagsisimula muli. Itinatabi ni Rina ang trabaho. Nakikipaglaro sa kanyang anak. Pagkatapos ay bumabalik sa laptop. Habang ang deadline ay papalapit. At ang kanyang nerbiyos ay nasa sukdulan. Isang umaga sa 3 linggo sa bahay. Nakaupo si Angelo sa mesa at tinutusok ng tinidor ang kanyang lugaw. Malinaw na walang balak kainin ito. Mama, gusto ko ng hotcakes. Nagrereklamo siya. Itinutulak ang plato. Nakatayo si Rina sa kalan. Hinahalo ang sopas. Habang sinusubukang basahin ang isang text sa kanyang telepono. Kailangan niyang agad na kumpirmahin ang isang teknikal na termino. Angelo, kainin mo na ang lugaw mo. Masustansya yan. Walang ganang sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Ayoko ng lugaw. Gusto ko ng hotcakes. Nangako ka. Halos umiiyak na ang bata. Itinabi ni Rina ang telepono. At humarap sa kanyang anak. Ang pagod ay mabigat sa kanyang mga balikat. Anak, gawa na lang tayo ng hotcakes sa weekend. Matagal kasing gawin yun. At marami akong trabaho ngayon. Umupo siya sa tabi niya. Sinusubukang ipaliwanag. Kita mo, kailangan kong tapusin itong proyekto. Mahalaga ito. Hindi. Lagi ka na lang nagtatrabaho. Gusto ko ng hotcakes ngayon. Nag-cross ng braso si Angelo.
Kung hindi, hindi na ako kakain. Angelo, huwag kang magtantrum. Wala akong oras para sa hotcakes. Kainin mo na ang lugaw at maglaro ka na. Ayoko. Nagmatigas ang bata. Naramdaman ni Rina ang pag-akyat ng inis sa loob niya. Malapit na siyang sumabog. Ang patuloy na tensyon, kulang sa tulog, pag-aalala para sa kanyang anak, at ang trabaho na hindi nagbibigay sa kanya ng pahinga. Lahat ng ito ay naiipon sa loob. Handa nang sumabog. Sige, sabi niya sa pagitan ng ngipin. Manatili kang gutom, pero huwag kang hihingi ng pagkain mamaya. Bumalik siya sa kalan. Isinara ang takip ng kaldero nang mas malakas kaysa sa kinakailangan. Sa likod niya, humikbi si Angelo, ngunit hindi lumingon si Rina. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Tanging isang walang katapusang pagod. At mula kay Daniel, wala pa ring tulong. Umaalis ang asawa niya sa trabaho ng maaga at umuuwi ng gabi na. Minsan, pinaghihinalaan ni Rina na sadya siyang nagpapagabi para maiwasan ang mga problema sa bahay. Kapag sinusubukan niyang hilingin na bantayan si Angelo para makapagtrabaho siya ng maayos, tumatanggi si Daniel. May mahalaga akong meeting bukas. Kailangan kong maghanda. At ako, may deadline ako sa susunod na araw. Kailangan ko ring magtrabaho. Nasa bahay ka naman. Magtrabaho ka, kahit kailan mo gusto. Ako, kailangan ko pang bumiyahe papunta sa trabaho. Daniel, hindi ako nagpapahinga sa bahay. Buong araw akong kasama ng bata. Binibigyan siya ng gamot. Nagluluto, naglilinis, at sinusubukan pang magtrabaho. Walang pumilit sa iyong magtrabaho, pero kailangan natin ng pera para sa gamot. Naging araw-araw na ang mga pag-aaway. Nagsisigawan si Rina sa kanyang asawa. Sumasagot naman siya. Ang tensyon sa bahay ay lumalaki araw-araw. Isang gabi, habang naghahapunan sila, tulog na si Angelo sa kanyang silid. Sa mesa, lumalamig na ang manok at kanin na inihanda ni Rina sa pagitan ng kanyang trabaho. Kinakalkal ni Daniel ang kanyang plato. Halatang hindi masaya. Manok na naman, bulong niya. Hindi ka ba pwedeng magluto ng iba paminsan-minsan? Itinaas ni Rina ang kanyang ulo mula sa kanyang plato. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang tinidor. Anong sabi mo? Sabi ko. Araw-araw na lang pareho. Manok, pasta, manok, kanin. Nakakasawa na. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapagluto ng mga espesyal na pagkain. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Bakit hindi mo subukang magluto kahit minsan? Bakit? May asawa naman ako na nasa bahay lang. Sarkastikong sabi ni Daniel. Hindi ako nasa bahay lang. Nagtatrabaho ako habang inaalagaan ng isang batang may sakit. Naiintindihan mo ba kung gaano kahirap yon? Hanggang kailan pa ba? Itinaas ni Daniel ang kanyang boses. Ibinato ang tinidor sa mesa na umalingaw-ngaw sa plato. Lagi ka na lang hindi masaya. Lahat na lang mali para sa'yo. Pagod na akong makinig sa mga reklamo mo. Reklamo? Tumayo si Rina mula sa mesa. Reklamo ba ang tawag mo dyan? Humihingi lang ako ng kaunting tulong. Ganoon ba kahirap na bantayan paminsan-minsan ang anak natin para makapagtrabaho ako ng maayos? Hindi mo ba naisip na napapagod din ako, na nahihirapan ako, na tao rin ako, hindi robot? Tumayo si Daniel. Itinulak ang upuan. Kung ganoon, mag-resign ka. Tama na ang pagrereklamo. Walang pumipilit sa iyong magtrabaho. Sapat na ang sahod ko para sa ating lahat. Sawang-sawa na ako. Ang mga salita ay mas masakit pa sa isang sampal. Nakatayo si Rina. Tulala. Hindi makapagsalita. Kinuha ni Daniel ang kanyang jacket at padabog na isinara ang pinto. Umalis ng bahay. Naiwan siyang mag-isa sa kusina. Sa gitna ng hindi naubos na hapunan at mga sirang pag-asa. Sa gabi, habang tulog na ang lahat, nakaupo si Rina sa kusina na may isang tasa ng malamig na tsaa at nag-iisip. Tama si Daniel sa isang bagay. Hindi na talaga niya kaya. Ang patuloy na tensyon ay sumisira sa kanya. Kailangan ni Angelo ng atensyon. Kailangan ng trabaho ng konsentrasyon. At ang kanyang asawa, hindi niya alam kung ano ang gusto nito. At walang suporta.
Walang sinuman na maaasahan niya. Tiningnan niya ang orasan. 1:30 ng umaga. Ang deadline ay sa loob ng 3 araw. Hindi pa niya natatapos kahit kalahati ng salin. Bukas, hihingi na naman ng atensyon si Angelo. Kailangan niyang magluto, maglinis, magbigay ng gamot sa tamang oras, at dalhin siya sa rheumatologist para sa check-up. Kailan siya magtatrabaho? Kailan matutulog? Kailan lang hihinga ng maluwag? Kinuha ni Rina ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang email. Nag-type siya ng isang liham para kay Mr. Ocampo. Matagal na nakatitig sa blankong screen. Naghahanap ng mga tamang salita. Sa wakas, nagsimula siyang mag-type at dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Mr. Ocampo, paumanhin po sa pagsusulat sa ganitong oras. Napakahirap po para sa akin na sabihin ito, ngunit kailangan ko na pong mag-resign. Hindi ko na po kaya. Ang aking anak ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga. Ang aking trabaho ay naapektuhan. Natatakot po akong biguin kayo at ang kumpanya. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Ngunit wala na po akong ibang pagpipilian. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Paumanhin po. Binasa niya ang text ng ilang beses. Pagkatapos ay pinindot ang send at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Tapos na. Ang trabaho na gusto niya. Ang karera na kanyang binuo. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Kinaumagahan, pagkatapos ng ilang oras ng magulong pagtulog, natagpuan ni Rina ang isang sagot sa kanyang email. Maikli at direkta ang isinulat ni Mr. Ocampo. Rina, naiintindihan ko. Isa kang mahusay na espesyalista. At nanghihinayang akong mawala ka. Ngunit mas mahalaga ang kalusugan ng iyong anak. At ang iyong sarili. Kapag nagbago na ang sitwasyon, ipaalam mo sa akin. Ang mga pinto ng aming kumpanya ay laging bukas para sa iyo. Magpakatatag ka. Mga simpleng salita, ngunit nagbigay ito ng higit na init kaysa sa anumang katiyakan. Isinara ni Rina ang laptop at inilagay ito sa isang estante. Wala ng trabaho. Ngayon, lubusan na siyang nakadepende kay Daniel. Sa kanyang sahod. Sa kanyang mood. Ang kaisipang ito ay hindi matiis. Mamaya, habang naghahanda siya ng almusal, pumasok si Daniel sa kusina. Mukha siyang gusot, halata na hindi rin siya nakatulog ng maayos. Nagkatinginan sila, at isang tensyonadong katahimikan ang namayani. Nag-resign na ako, mahinang sabi ni Rina. Tumalikod sa kalan. Tama ka, hindi ko na kaya. Nanahimik si Daniel, nagtimpla ng kape. Naghintay siya na may sasabihin ito. Hihingi ng tawad, o kahit man lang aminin na sumobra siya. Ngunit uminom lang siya ng kape, kinuha ang kanyang briefcase, at umalis papunta sa trabaho, nang walang anumang sinabi. Naiwan si Rina na nakatayo sa harap ng kalan, at muling dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay nasukol siya, walang magawa, at walang silbi. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang boses ni Angelo. Mama, nasaan ka? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim. Papunta na ako, anak. Nagpatuloy ang buhay. Gustuhin man nila o hindi, ngunit naintindihan ni Rina na may nasira sa loob niya. At ang pagdikit-dikit muli ng mga piraso ay imposible na. Pagkatapos mag-resign, dapat ay gumaan na ang pakiramdam. Iyon ang inisip ni Rina sa unang gabi niya nang walang trabaho. Wala nang mga deadline. Wala nang laptop hanggang 3:00 ng umaga. Wala nang paghahati sa pagitan ng pagsasalin at ng kanyang anak. Ngayon, maaari na niyang ilaan ang kanyang sarili ng buo kay Angelo, sa bahay, sa pamilya. Baka ito pa ang mag-ayos ng kanilang relasyon ni Daniel. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam. Sa katunayan, kahit na mas marami ng oras si Rina, nagawa niyang magluto, maglinis, at maglakad-lakad kasama si Angelo sa bakuran sa mga bihirang araw na maganda ang pakiramdam ng bata. Ngunit si Daniel ay nakakahanap pa rin ng dahilan para mag-away. Gabi-gabi ay parang isang minahan, hindi mo alam kung ano ang eksaktong magpapasabog sa kanya. Rina,
Bakit may alikabok sa mga estante sa banyo? Mapanuring tanong niya isang araw. Habang dumadaan sa kanya, na may dalang tuwalya, nakatayo siya sa kusina. Hinahalo ang sopas. At dahil sa biglaang tanong, hindi niya agad naintindihan kung ano ang tinutukoy nito. Ano? Alikabok sa mga estante sa banyo. Naglilinis ka ba doon? Daniel, maghapon akong naglilinis ng sahig sa buong bahay. Naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga kay Angelo. Hindi ko na naabot ang mga estante sa banyo. Ah, hindi naabot? Ngumiwi siya. Nasa bahay ka na lang naman buong araw. At wala ka pa ring sapat na oras. Hinigpitan ni Rina ang hawak sa sandok. Nagbilang hanggang 10 para hindi sumabog. Hindi ako. Nakaupo lang. Inaalagaan ko ang isang batang may sakit at pinapatakbo ang bahay. Sige na nga. Iwinagayway ni Daniel ang kanyang kamay at pumasok sa silid. Ang sitwasyon sa bahay ay lalong nagpapahirap kay Daniel. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi. Dati, umuuwi siya ng alas 7. Ngayon, alas 9 na. Minsan alas 10 pa. Palaging may parehong dahilan. Tambak ang trabaho, bigla ang meeting, naantala sa mga dokumento. Sa simula, naniwala si Rina. Sinusubukan pa niyang mag-iwan ng hapunan para sa kanya. Iniinit ito kapag dumating siya. Ngunit unti-unti niyang napansin na hindi siya nagmamadaling umuwi. Sinasadya niyang magpagabi. Sa umaga, mas maaga na siyang umaalis. Dati, sabay silang nag-aalmusal. Kahit man lang sa loob ng 15 minuto, ay magkasama sila bilang isang pamilya. Ngayon, umaalis si Daniel ng alas 7:30. Sinasabing kailangan niyang makarating sa opisina bago magsimula ang oras ng trabaho. Pwede ba tayong magkasama kahit sa weekend? Maingat na mungkahi ni Rina isang Sabado ng umaga. Pwede tayong pumunta sa parke. Kailangan ni Angelo ng sariwang hangin. May meeting ako sa kliyente, sabi ni Daniel. Isinusuot ang kanyang jacket. Sa Sabado? Seryoso? Walang pinipiling araw ang negosyo. Malalaman mo sana yan kung nagtatrabaho ka. Umalis siya. Padabog na isinara ang pinto. Habang si Rina ay naiwang nakatayo sa pasilyo, na may pakiramdam na sinaktan siya. Lahat ay nagugunaw. Ang kanilang pagsasama ay nasisira sa harap ng kanyang mga mata. At hindi niya alam kung paano ito pigilan. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari, na tuluyang bumaligtad sa lahat, isang ordinaryong Martes. Naglalaro si Angelo sa kanyang silid. Nagpasya si Rina na maglaba. Tambak na ang maruruming damit sa basket. Pinaghihiwalay niya ang mga damit ayon sa kulay. Tinitingnan ang mga bulsa. Kinuha niya ang puting polo ni Daniel, ang mismong isinuot niya noong isang araw. Ilalagay na sana niya sa washing machine, ngunit may nakapukaw sa kanyang pansin. Sa kwelyo, sa mismong gilid, ay may matingkad na marka ng lipstick. Natigilan si Rina. Nakatitig sa mancha. Ang kanyang puso ay parang nahulog. Inilapit niya ang polo sa kanyang mga mata, na parang umaasa na nagkamali siya, na hindi ito ang iniisip niya. Ngunit hindi. Malinaw ang marka. Matingkad na pula. Mula sa labi ng isang babae. At tiyak na hindi ito ang kanyang lipstick. Bihira nang mag-makeup si Rina sa mga nakalipas na buwan. At iba ang kulay na ginagamit niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa sahig sa tabi mismo ng washing machine. Hawak pa rin ang polo. Ang mga isipan ay nag-uumpugan. Lipstick sa kwelyo. Paano ito napunta doon? Sino? Sino ang nag-iwan nito? Alam ni Rina ang sagot. Ayaw niya lang maniwala. Nakaupo siya doon ng mga 10 minuto. O baka higit pa. Sa kanyang isipan, ay naglalaro ang mga pira-pirasong alaala. Ang huling pag-uwi ni Daniel. Ang kanyang pagiging iritable. Ang kanyang pagiging malayo. Ang kanyang patuloy na paninisi. Lahat ay nabubuo sa isang nakakatakot na larawan, na ayaw niyang makita, ngunit ngayon ay imposible nang itanggi. Ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Mama, ano ang kakainin natin para sa tanghalian? Sumilip si Angelo. Nakita siyang nakaupo sa sahig. Mama. Bakit po? Okay lang. Anak.
Mabilis na tumayo si Rina. Itinago ang polo sa kanyang likuran. Magluluto na ako. Maglaro ka na ulit. Tumango ang bata at bumalik sa paglalaro. Huminga ng malalim si Rina. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik si Daniel at magtanong ng direkta. Baka may paliwanag. Baka hindi ito ang iniisip niya. Ngunit sa loob niya, alam na niya ang katotohanan. Ang buong araw ay parang lumipas sa isang panaginip. Nagluto si Rina ng tanghalian. Nang wala sa sarili, pinakain si Angelo. Binigyan siya ng gamot at pinatulog sa hapon. Habang siya ay nakaupo sa kusina at nakatingin sa polo na inilagay niya sa mesa, ang marka ng lipstick ay parang nanunuya sa kanya. Dumating si Daniel ng mas maaga kaysa sa dati, bandang 6:00 ng gabi. Napatalon pa si Rina nang marinig niyang bumukas ang pinto. Nakatayo siya sa kalan, nakatalikod sa kanya, at nararamdaman ang paninikip sa loob niya. "Hi," sabi niya. Inaalis ang kanyang sapatos. Humarap si Rina. Kinuha ang polo mula sa mesa. At tiningnan ang kanyang asawa. "Wala ka bang gustong sabihin?" Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Itinapon niya ang polo sa kanya. Sinalo ito ni Daniel. Nagtatakang nakatingin. "Ano to?" "Tingnan mo." Nag-cross ng braso si Rina. Sinusubukang itago kung gaano nanginginig ang kanyang mga daliri. Ibinuka ni Daniel ang polo. Nakita ang mantsa sa kwelyo. May kung anong dumaan sa kanyang mukha. Pagsisisi. Takot. Ngunit halos agad itong napalitan ng katapangan. Ngumisi siya. "Ano ba ang inaasahan mo?" "Ano?" Hindi makapaniwala si Rina sa kanyang narinig. Sabi ko, "Ano ba ang inaasahan mo?" Itinapon ni Daniel ang polo sa mesa. Lumapit. "Wala ka ng oras para sa akin. Palagi ka na lang kasama ni Angelo. Sa kanyang mga gamot, sa kanyang mga pag-iyak. Atensyon, naiintindihan mo ba?" Nakatayo si Rina. Tulala sa kanyang katapangan. Hindi man lang siya nag-abala na magpaliwanag. Hindi sinubukang itanggi. Basta na lang isinisi sa kanya. "Hindi mo ba naisip kung bakit wala akong oras?" Nanginginig ang kanyang boses sa galit at sakit. "Baka dahil may sakit ang anak natin. At lahat ng atensyon ko ay nasa kanya. O dahil kailangan kong gawin lahat ng gawaing bahay mag-isa. Tumulong ka ba kahit minsan? Nagtanong ka ba kahit minsan kung gaano kahirap para sa akin?" Heto na naman tayo. Iwinagayway ni Daniel ang kanyang kamay. "Marunong ka lang magreklamo." "Hindi ako nagrereklamo. Sinusubukan ko lang ipaliwanag na may nararamdaman din ako, na nasasaktan ako. Alam mo ba?" Lumapit si Daniel. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. "Sawang-sawa na ako sa iyo. Lubusan na. Ipunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito." Natigilan si Rina. Sa loob ng ilang segundo, nakatingin lang siya sa kanya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ano?" Napanganga siya sa gulat. "Narinig mo ako. Umalis ka na sa apartment ko. Ayoko nang makita ka dito." "Daniel, seryoso ka ba?" Nagbabadyang tumulo ang kanyang luha. Ngunit pinipigilan niya ito. Higit pa sa seryoso. Nag-cruise siya ng braso. Nakatingin sa kanya na may malamig na paghamak. "Oo, mayroon akong ibang babae. At dito kami titira. Ito ang apartment ko. Binili ko ito. Ako ang nagbabayad para dito." "At sino ka?" "Isang housewife na walang trabaho. At walang pera. Pero, saan kami pupunta ng anak ko?" Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. "Daniel, mag-isip ka. May anak tayo. May sakit siya." "Hindi ko yan problema." Sabi niya. "May 1 oras ka para umalis dito. Ipunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka." "Pero wala man lang akong pera." Gulat na gulat si Rina. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. "Saan ako pupunta kasama ang isang batang may sakit sa gitna ng gabi? Sa kalye? Problema mo yan." Sigaw ni Daniel. "Umalis na kayo dito. Pareho kayo. Wala akong pakialam kung saan kayo mapunta. Hindi ko yan problema." Tumalikod siya at pumasok sa silid tulugan.
Padabog na isinara ang pinto. Nakatayo si Rina sa kusina. Yakap ang sarili. At umiiyak. Gumuho ang kanyang mundo. Gumuho sa isang iglap. Ang asawa na kasama niya sa loob ng maraming taon. Na nanganak ng kanyang anak. Na sa tingin niya ay mahal niya. Ay pinalalayas siya sa kalye. Kasama ang isang batang may sakit. Walang pera. Walang bubong sa ibabaw ng kanilang ulo. Mama! Lumabas si Angelo mula sa silid. Takot sa malalakas na boses. Bakit sumisigaw si Papa? Mabilis na pinunasan ni Rina ang kanyang mga luha, umupo sa harap ng kanyang anak. Okay lang anak. Aayusin natin ang mga gamit natin at bibisita tayo sa mga kaibigan. Kasama ba si Papa? Hindi. Maiiwan si Papa dito. Halika, ayusin na natin ang mga gamit mo. Ang sumunod na oras ay lumipas sa isang nagmamadaling pag-aayos. Isiniksik ni Rina sa mga bag ang kanilang mga damit, mga gamot, mga dokumento, at ilang maliliit na bagay. Sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya't ilang beses niyang nabitawan ang mga gamit. Nakatayo si Angelo sa tabi niya. Yakap ang kanyang teddy bear at nakatingin na may malalaking, takot na mga mata. Hindi lumabas si Daniel mula sa silid tulugan. Hindi man lang nagpaalam sa kanyang anak. Habang hinihila ni Rina ang dalawang malalaking bag papunta sa labasan, hawak si Angelo sa kamay, lumingon siya, at tiningnan ang apartment na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Muling dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na niya ito sinubukang itago. Ito na ang katapusan. Ang katapusan ng dati niyang buhay. Lumabas sila sa pasilyo. Ang pinto sa likod nila ay sumara na may huling tunog ng kandado. Umupo si Rina sa harap ng kanyang anak. Niyakap ito. Huwag kang matakot anak. Magiging maayos din ang lahat. Pangako, tumango si Angelo. Kahit na tumutulo rin ang luha sa kanyang mga pisngi, bumaba sila, lumabas sa kalye. Dumidilim na. At nagsisimula ng umambon. Nakatayo si Rina sa bangketa na may dalawang bag at isang batang may sakit at hindi alam kung saan pupunta. Kasama ang isang batang may sakit, naglakad siya kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan na nagpabago ng husto sa buhay ni Rina. Nakaupo siya sa isang maginhawang coffee shop sa tabi ng bintana, umiinom ng cappuccino at pinagmamasdan ng lungsod sa labas. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Lumitaw sa screen ang pangalang Mona. Ngumiti si Rina at sinagot ang tawag. Hello! Mona! Bestie! Isang masayang sigaw ang narinig sa kabilang linya. Hindi ka maniniwala, nakabalik na ako sa bayan. Sa wakas, tapos na ang business trip na yon. Magkita tayo. Marami akong kailangang ikwento sa iyo. Siyempre, kailan ka pwede? Kahit ngayon na. Namiss kita. 5 taon na tayong hindi nagkikita. Parang isang kawalang hanggan yon. Kung ganoon, pumunta ka sa art cafe. Nandito ako, naghihintay sa iyo. Papunta na. Ibinaba ni Rina ang telepono at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Sa loob ng 3 buwan na ito, talagang nagbago siya. Hindi lang sa panlabas, bagaman ang bagong gupit, bahagyang makeup, at eleganteng damit, ay may epekto. May nagbago sa loob niya, isang kumpiyansa, katahimikan, isang panloob na liwanag na wala dati. Pagkatapos ng mga 20 minuto, pumasok si Mona sa cafe. Isang matangkad, magandang blonde, na nakapulang coat, lumingon siya. Nakita si Rina, at tumakbo papunta sa kanyang mesa. Bestie! Nagyakapan sila. Lumayo si Mona at tiningnan si Rina mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Diyos ko! Ang ganda mo, bestie. Umupo siya sa mesa. Patuloy na pinagmamasdan si Rina. Na-promote ba si Daniel? Ang mamahaling alahas at damit na iyan. Diyos ko! Galing ba yan sa French designer na yon? Nakita ko yan sa isang magazine. Tumawa si Rina. Pinaikot ang isang eleganteng singsing na may maliit na brilyante sa kanyang daliri. Naghiwalay na kami ni Daniel 2 buwan na ang nakakaraan. Mahinahong sabi niya. At ang kanyang ngiti ay naging bahagyang mapanuya. Ano? Naghiwalay?
Inilagay ni Mona ang kanyang tasa sa mesa. Teka, teka, hindi ko maintindihan. Akala ko okay lang kayo. At itong mga alahas, ang damit? Kaya, at sino siya? Sino? Hindi naintindihan ni Rina. Ang bago mo, yumuko si Mona. Ibinaba ang kanyang boses. Malinaw na mayroon kang bago. Hindi naman ganito namumulaklak ang isang babae ng walang dahilan. Ang singsing sa daliri. Ang kislap sa mga mata. Sige na, aminin mo na. Tumawa si Rina at umiling. Mahabang kwento. Nahiya siyang yumuko. Hindi naman tayo nagmamadali. Umayos ng upo si Mona. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. Buong araw akong libre. Ikuwento mo lahat mula sa simula. At huwag kang maglaktaw ng kahit ano. Huminga ng malalim si Rina. Nag-iipon ng lakas. Ang mga alaala ng mga nakakatakot na araw na iyon ay masakit pa rin. Bagaman medyo kumupas na. Naaalala mo ba? Ikinuwento ko sa iyo ang tungkol kay Angelo na madalas siyang magkasakit? Oo. Karaniwang sipon lang ng mga bata. Tulad ng lahat. 3 buwan na ang nakakaraan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng lagnat. Nagsimula si Rina at ang kanyang boses ay humina. Tumawag sila mula sa daycare. Pinapasundo siya. Sobrang taas ng lagnat niya. Hindi bumababa. Dinala namin siya sa ospital at doon siya na-diagnose. Still's disease. Isang autoimmune na sakit. Oh Diyos ko! Tinakpan ni Mona ang kanyang bibig. Seryoso ba yan? Oo. Hindi na pwedeng pumasok si Angelo sa daycare. Kailangan niya ng patuloy na pag-aalaga. Gamot sa tamang oras. Kailangan kong mag-resign sa trabaho para makasama siya sa bahay. At paano tinanggap ni Daniel yon? Mapait na ngumiti si Rina. Hindi maganda. Sa simula. Parang naiintindihan niya. Pero pagkatapos, nagsimula na ang mga reklamo. Na hindi masarap ang luto ko. Na marumi ang bahay. Na hindi ko na siya binibigyan ng atensyon. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi. At umalis ng mas maaga. At pagkatapos, nakita ko sa kanyang polo ang marka ng lipstick. Hindi! Halos tumalon si Mona sa kanyang upuan. Ang walang hiya. Paano nabubuhay ang mga ganyang tao? Simula pa lang yan. Hinigpitan ni Rina ang hawak sa kanyang tasa ng kape. Nang ipakita ko sa kanya ang polo. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Nakasalanan ko. Nawala akong oras para sa kanya. At kailangan niya ng pagmamahal. At agad niyang sinabi na mayroon siyang ibang babae. Sabi ni Mona. Iniwan ako ng asawa ko para sa kanyang kabit. Kinuha ang kondo. At lahat ng pera. At iniwan kaming mag-ina sa kalye. Nanginginig ang boses ni Rina. Kahit na matagal na itong nangyari. Binigyan niya ako ng 1 oras para mag-impake at umalis. 1 oras. Mona, wala akong ni 1 sentimo. May sakit ang anak ko. At hindi ko alam kung saan kami pupunta. Diyos ko. Rina, inabot ni Mona ang kanyang kamay. Hinigpitan ang hawak sa palad ng kaibigan. Hindi ko man lang maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. At anong ginawa mo? Huminga ng malalim si Rina. Inaalala ang nakakatakot na gabing iyon. Naglakad lang kami sa lungsod. Umiiyak si Angelo. Nagtatanong kung saan kami pupunta. Bakit kami pinalayas ni Papa? At hindi ko alam kung ano ang isasagot. Naisip kong matulog sa istasyon ng bus. Pero maraming mga palaboy at adik doon. Natatakot ako para sa anak ko. At nang lumapit kami sa isang restaurant para humingi ng pagkain, nakita kami ng dati kong kaklase. Agad niyang naintindihan na may mali. Nagtanong siya kung anong nangyari. Umiyak ako doon mismo sa kalye at ikinuwento ang lahat. Nang malaman niya ang nangyari, hindi siya nag-atubiling ibigay ang mga susi sa kanyang rest house. Sinabi niya na nakatira siya sa isang apartment sa lungsod at walang nakatira sa bahay na iyon. Pwede kaming manatili doon hanggat gusto namin. Nakikinig si Mona. Nakabukas ang bibig. Ganoon lang. Ibinigay niya ang bahay? Ganoon lang. Tumango si Rina. Hindi ako makapaniwala. Akala ko isang patibong na may hihingin siyang kapalit. Ngunit hindi. Tumulong lang siya
nang walang anumang kondisyon. Dinalhan pa niya kami ng pagkain. Binilhan ng mga laruan si Angelo. Ang galing naman niya. Humangang sabi ni Mona. Bihira na ang mga ganyang tao ngayon. 'Di ba? At kinagabihan, nang nakaayos na kami sa bahay, umakyat ang anak ko sa kandungan ko at bumulong. Mama, huwag kang mag-alala. May ginawa ako para kay Papa. Malalaman mo rin ang lahat. Tinakpan ni Rina ang kanyang mukha ng mga kamay. Inaalala ang sandaling iyon. Natakot ako. Akala ko may ginawa siyang masama para makaganti. Teka, si Angelo ay isang matalinong bata. Yumuko si Mona. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Ano ang ginawa niya? Ibinaba ni Rina ang kanyang mga kamay at isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nalaman ko na bago kami pinalayas, narinig ni Angelo na may kausap si Daniel sa telepono. Pinag-uusapan ni Daniel ang isang proyekto na gusto niyang gawin ng patago sa kanyang boss para kumuha ng pera, pekein ang mga dokumento, isang bagay na ganoon. Naalala lahat ni Angelo, 5 taong gulang na bata. Sobrang atento siya. At habang nasa banyo ako noong gabing iyon, kinuha ni Angelo ang telepono ko at tinawagan si Arthur. Ikinuwento niya lahat ng narinig niya tungkol kay Papa. Ngumiti ng mas malapad si Rina. Agad na nagsimulang mag-imbestiga si Arthur. At anong nangyari? Halos tumatalon na si Mona sa kanyang upuan sa sobrang pananabik. Natanggal si Daniel sa trabaho pagkatapos ng 1 linggo. Nagkaroon ng investigasyon sa korte. Nalaman na talagang gusto niyang magnakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya. Ngayon, nagbabayad siya ng danyos. Kasama na ang sustento. Para kay Angelo, nagkibit balikat si Rina. Na parang ito ang pinaka-ordinaryong kwento. Ang galing ni Angelo. Tumawa si Mona at pumalakpak. Napakatalinong bata. Gusto ko siyang halikan. Bayani ko siya. May pagmamalaking sabi ni Rina. Bagaman, sa totoo lang, hindi ko man lang maipaliwanag sa kanya kung gaano tama ang ginawa niya. Gusto niya lang protektahan ang kanyang ina. Pero pakiramdam ko hindi pa yan ang lahat, tuso na sabi ni Mona. Ang singsing sa daliri. Ang damit na iyan. Ang kislap sa mga mata. Sige na. Ikwento mo na ang tungkol kay Arthur. Tumawa si Rina at namula. Oo, pagkatapos ng lahat ng iyon, inalok kami ni Arthur na tumira sa kanya, sabi niya. Malaki ang bahay at malungkot siya. Lumipat kami. Tinulungan niya ako kay Angelo. Dinala siya sa mga doktor. Nakipaglaro sa kanya. Kung nakita mo lang kung gaano kalapit ang anak ko sa kanya. Tinatawag niya itong Tito Arthur at hindi umaalis sa tabi niya. At pagkatapos ay nagkainlaban kayo, pagtatapos ni Mona na may mapangarap na tingin. Oo. Mahinang aminado ni Rina. Hindi ko man lang namalayan kung paano ito nangyari. Sa isang punto, naintindihan ko na lang na kailangan ko siya. Na hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala siya. Si Arthur ay napakatotoo. Maalaga, mabait, at maasikaso. Nakikita niya ako. Naiintindihan mo, hindi lang bilang isang housewife o ina ng isang bata, kundi bilang ako, bilang isang tao. At nag-propose siya 1 buwan na ang nakakaraan. Dinala niya kami sa isang lawa. Naghanda ng isang picnic. Tinulungan siya ni Angelo. Hawak ang singsing. Gumawa ng isang card. At pagkatapos ay lumuhod si Arthur. At tinanong kung pakakasalan ko siya. Kumislap ang luha sa mga mata ni Rina. Sobrang saya ko. Mona, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay na masaya ako. Sa 1 buwan, kasal na namin. Sobrang saya ko para sa iyo. Tumayo si Mona at niyakap ang kaibigan. Sobrang saya. Lagi kong sinasabi, nakarapat-dapat ka sa pinakamahusay. Hindi para sa iyo si Daniel. At itong si Arthur, parang isang tunay na prinsipe. Mas mahusay pa siya kaysa sa sinumang prinsipe. Ngumiti si Rina sa gitna ng mga luha. Tunay siya. Salamat, bestie. Bulong ni Rina. Yakap si Mona. Nag-usap pa sila ng kaunti. Ipinakita ni Rina ang mga litrato ni Arthur, ang kanilang mga larawan. Kasama si Angelo. Humanga si Mona.
Nagtanong ng 1,000,000 bagay tungkol sa kasal. Sa mga plano para sa hinaharap, nag-usap at nagtawanan ang magkaibigan. Tulad ng dati. Pagkatapos ng 1 oras, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kafe. Nakita ito ni Rina sa bintana at ngumiti. Si Arthur yon. Nangako siyang susunduin kami ni Angelo. Pupunta kami sa circus. Oh, pwede ko ba siyang makita? Lumabas sila. Isang lalaki ang lumabas. Mula sa kotse. Matangkad. Maayos ang pangangatawan. May mabait na mukha at ngiti. Sumunod si Angelo. Tumakbo papunta sa kanyang ina. Mama! Binilhan ako ni Tito Arthur ng ice cream. Ikaw talagang bata ka. Tumawa si Rina. Yakap ang anak. Lumapit si Arthur. Hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos ay humarap kay Mona. Hello po. Nakipagkamay si Mona sa kanya. Tinitingnan siya ng may pagtatasa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Rina at bumulong. Aprobado. Nagpaalam sila. Nagkasundong magtatawagan mamaya. Sumakay sina Rina at Angelo sa kotse. Pinaandar ni Arthur ang makina. Walang tigil sa pagsasalita ang bata sa likod. Nagkukuwento tungkol sa mga cartoon at mga laruan. Nakatingin si Rina sa bintana. At hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay at pinisil ito. Okay lang ang lahat. Napakaganda ng lahat. Ngumiti siya. At ito ay totoo. Ang buhay na 3 buwan na ang nakakaraan ay tila wasak na. Ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa hinaharap ay may kasal, pag-ibig, kaligayahan, at magkakasama silang lahat na nagpunta sa circus.